Okay, mapanood nyo ulit o mapanood ng iba na hindi nakasali dito. Okay? So, ito. English major ako ha, English major. Isa sa pinakamahirap na test, English major. Okay? Sino English major dito? May English major ba dito? Wala? Walang English major? Si Jessa, Jessa. Jessa May, English major si Jessa. Okay. First taker, Jessa. Yes po, sir. First taker yun, English major. Sige. Meron din mo akong lecture sa English. Okay, may lecture. Yung mga test kasi sa LET, kung mapapansin nyo, yung mga English din si Johar pala. Okay yun, English din. Kung mapapansin nyo, yung mga exam sa LET, halos pareho lang din nung dating mga test. Okay? Yung ibang questions doon, kinukuha lang din nila, binabalik nila. Siguro, napapagod na sila. Yung sa major lang talaga ang problema. Yun lang talaga yung binabago nila, yung sa major. Pero yung sa mga Gen Ed, Prof Ed, halos binabalik lang nila. Okay? Start tayo. Ito. Sige. Questions muna, tapos rationalize natin. Para mas maintindihan nyo, mas malaman nyo paano kunin yung answer. So, a teacher introduces herself as a teacher only. So, what does this imply? So, ano daw? Teacher daw, ini-introduce niya sarili niya. Teacher lang daw. Lang daw ha? Ayan o. Teacher only. Ngayon, pag nag-answer kayo sa let, baka mamaya, yung mga repeaters kasi, baka mamaya, diretso lang kayo answer ha? Ang gawin nyo, dumihan nyo yung test paper. Klaro tayo. Dumihan nyo yung test paper. Ganyan ginawa ko sa let, ganyan ginawa ko sa civil service. Ito yung test paper, dumihan mo yan. Kasi iba naman yung answer sheet. Take note ha, underline nyo kung ano yung teacher only. What does this imply? Tapos, i-cross out nyo na yung mali. Yung maling sagot, cross out. Dumihan nyo ha. Again ha, eto, mas malaking possibility na pumasa kayo basta dumihan nyo yung test paper nyo. Sige, pasagutin ko muna kayo dito. Send nyo yung answers nyo dun dito sa sa chat. Send nyo yung answers nyo dito, sige. Tapos i-rationalize natin. Palitin ko ng konti para makita natin. Sorry. Yan. Ay, sorry. Ano ba yan? Ayan. Sige. Bago natin i-rationalize. Kita naman? Yes, sir. Ayun, sige. D. D, okay. May answer ditong D. Yung iba? D daw, same, D. Ano yan? Copy ang answer, copy ang answer. D. D daw, sabi nila, sige. May nag-answer ba? D din, sige. A, the teaching profession is not a very significant one. Cross out mo na yan. Hindi naman niya sinabi niya na not significant one kasi sabi nga lang niya, teacher only. Nag-introduce lang naman siya. Okay, nag-introduce lang siya. The teaching profession is the lowest paid. Bakit ka umabot sa lowest paid? So, mali na siya. Logically, mali na talaga yan. Bakit ka umabot dun sa lowest paid? Ito lang naman, teacher only ang sinabi niya. Walang kinalaman yan sa answer. Siyempre. She has, bakit? Hindi rin to kasali, di ba? Obviously, mali din yan. Ganito gawin nyo pag nag-take kayo ng test. Okay? I-cross out nyo na yung maling answer. Ganyan. I'm telling you, kapag ganito ginawa nyo, ang bilis nyo lang matatapos yung Prof Ed. Tapos, sigurado pa yung answers nyo. Sigurado pa yung answers nyo. Tama, D. Okay? So, D ang answer dito. Ganito ang gawin nyo pag nag-answer kayo, mga repeaters dyan. I'm telling you, pag ginawa nyo to, papasa kayo. Okay? Yung mga first time, lalo na yung mga first timer. Kaya lang hindi nila ito magawa sa Kasi wala kayong idea. Ganito gawin nyo. Okay, next. Next question tayo. Pakibasa yung question. Sige. Charlotte, ikaw na magbasa, Charlotte. Okay, sir. In order to assist new teachers, which is the most effective way to clarify the school's goals and responsibilities early in the first year? Anong answer mo? Orientation.
Anong answer mo, Charlotte? B. I think, ano, B? Oh, Charlotte, anong answer mo, Charlotte? B, sir. B. B, okay. Hindi na marinig ni John. John Panoy. John, okay naman John? Naririnig niyo ba ako? Yes. Okay naman. Baka ilakas mo lang siguro yung volume mo dyan. Baka yung volume mahina. So, maglakasan mo siguro yung volume. Sige, Okay na, Coach. Salamat. Okay na. O, yun. Sige. Yun, okay na. O, yun. Okay, sige. B daw. B. O, yung iba? Yung iba, B na rin. B na rin. Gaya-gaya. B na rin. O, sige. B na rin. O, bakit B? O, sige. Kayo mag-explain. Para mas madali nating maintindihan, malaman. Kayo mag-explain. O, sige. Sino may sabing B? O, sige. Yani, explain mo. Bakit B? For me, sir, di ba example yung, di ba nag-apply ka ng trabaho. So, Mhm. bago ka pumasok sa trabaho, di ba yung management is i-orient ka? Mhm. Orient ka. Yun yun, sir. There's always orientation, ma'am. Lagi talaga may orientation na, walang yaka. Lagi talaga may orientation. Orientation, kahit sa ang trabaho naman talaga may orientation, di ba? O, meron talagang orientation. Yan, imposibleng wala. Lahat ng I think trabaho Sa akin, meron, Coach, ha? Oh, sa'yo, sa akin, Jan? Coach, yung letter C. Letter C. Bakit letter C? Kasi po, nung nag-college ako, ano naman, sa orientation, pinopromote nila yung student's handbook. Parang sinasabi nila na doon talaga tayo magbabase sa kung anong mga questions na meron kayo, tas doon tayo isasagot. Doon ka sasagot. Okay, sige. Si Oo. Rian, sabi ni Rian B. Rian, bakit B, Rian? Sir Frank, Oo. di ako sure, pero Hmm. student handbook is ano kasi binibigay yan lahat sa mga estudyante. Hmm. And of course, sa principal's memorandum, Mhm. parang X na yan kasi it's about the rules and regulations and other acts for the principals, their Okay. responsibilities. School curriculum is about the different Mhm. what do you call this one, competencies and other learning subject areas, I think. Mhm. So parang B ang answer, I Okay, think. okay. I think. O, di ba mas maganda pa ganito kasi kayo, nag-i-explain kayo. So, mas madali yung matatandaan. Mas madali yung maiintindihan. O, ano ba yung question? Pag nag-answer ng test, ha? Eto, ha? Pag nag-answer ng test, una yung intindihin ang question bago kayo sumagot. Ito ang nangyayari sa iba, kaya marami ang nagfi-fail kasi diretso answer, hindi iniintindi. Intindihin niyo muna yung question. Bakit? Ano ba yung question? O sige, ang question kasi, in order to assist new teachers. O sabi ko nga, mag-underline na kaagad. New teachers kasi to. Okay? New teachers. O principal's memorandum to ng principal. I-assist mo ba yung new teacher ng memorandum ng principal? O, di hindi. So mali na kaagad to. X nyo na yan. Ganyan pag-answer sa test. Basahin mo na yung question, intindihin yung question, tapos pag mali, i-X mo na. Cross out mo na kaagad para konti na lang ang choices mo. Oh. Tapos ang sabi dito, most effective way to clarify. Effective way to clarify the goals and responsibilities early in the first year. Goals daw tsaka responsibilities. School curriculum, hindi naman to school curriculum kasi itong curriculum natin, ito yung mga subject matter natin, di ba? Hindi yan. Ito yung mga tinuturo natin sa school. So mali na rin siya. Automatically, X na yung dalawang yan. Ano ba yung student's handbook? Ngayon, ang question, pag meron kang student handbook, pag binasa mo yan, may tanong ka, paano, anong gagawin mo? Kasi ang sabi, most effective way to clarify. Ayan na, to clarify na nga, di ba?
Sa orientation kasi, pwede ka na magtanong ng magtanong. No-orient na kayo kung ano yung gagawin nyo. Tapos, kung may question ka, tanong mo na. Kasi nga orientation, di ba? Sabi ko nga kanina, lahat may orientation. Kasi doon pa lang, pwede na kayong magtanong. So, clarify mo na lahat. Kaya nga, yun, clarify, nandyan na sa question. Basahin mo na yung question, intindihin yung question bago sumagot. So, ibig sabihin, mali yung student's handbook. Kung answer mo, orientation, pasado ka na sa LET. Sa 2024. Pasado na. Kung B ang answer mo. Pero si Charlotte kanina, nalito pa dito. Nalito ka, Charlotte? Nalito ka, ha? Nalito ka, no? Madali namang mahalata pag nalito. Medyo, pero sinagot ko B, sir. Okay, so ingat sa tanong. Bago sumagot, question muna. Lahat ng test actually ganun. Hindi lang sa LET, sa lahat ng test, intindihin mo na yung question bago sumagot. Ganito din ginagawa ko sa IELTS. I'm telling you guys, mas mahirap ang IELTS kaysa sa LET. Mas mahirap ang IELTS kaysa sa LET. Yung IELTS, yung mga tinitake ng mga doctors, mga nurses. Napupunta abroad, yung mga students na mag-aaral abroad, mas mahirap yon. Mas mahal din yon kasi 12,000 ang IELTS. Isang take mo, 12,000. Pag bumagsak ka, 12,000 ulit. Mahal ang IELTS. So, B ang answer. So, kung B ang answer mo, very good. Nakatama ka. Kung mali ang answer mo, okay lang. At least ngayon, alam mo na. Kaya ang importante dito, may natutunan. Okay, next question. Number 3 tayo. Sige. Johar, ikaw na magbasa nito. Johar, pati yung choices. Johar? Hello, sir. Okay, yes. When should teachers support one another? A, at all times for whatever cause. B, when they dialogue with administration. C, when there is rift among teachers. Or letter D, when the best interest of learners is at stake in a controversy. Okay, anong sagot mo dyan? Johar, anong sagot mo? Letter D, sir. Letter D. So, kay Johar daw, D. Sige, ito yung sagot ni Johar, D. Yung iba, anong answers nyo? Sige. A. A. Sino nag-answer ng A? Si? Me. Si Yani A. Kay Yani naman A. Si Trisha A din. Okay, Yani A. Jundel D. Merong A, merong D. Okay, meron pang D. Si Ana Vib. May A, may D. Okay, sige. Sino pa? Jan, paano? D? Dalawa lang, A tsaka D lang? A tsaka D lang. D, okay. Sige, D. Alright, D. Yung question ulit, intindihin ulit ang question. Ano ba ibig sabihin ng question? Yun muna. Ganyan mag-answer sa Prof. Ed. Kahit kasi sa Gen Ed, ganun din naman. Kahit din sa major, ganun din. Intindihin mo ng question. Ano ba yung question? When should teachers support? Kailan daw dapat mag-support yung mga teachers sa isa't isa? Sa isa't isa, ha? So, when there's a rift, mali na to. Ano ba yung ibig sabihin ng rift? Ano ibig sabihin ng rift? Sige kayo na. Hindi yan, hindi yan rape, ha? Rift yan. Ano ibig sabihin ng rift? Ha? Parang pagbiyak, sir. So there's something wrong. Okay? Parang may break, may away. Okay, may away, Parang may gulo. serious argument, sir. May gulo sa mga teachers. So, syempre mali na 'yan. Automatic, erase mo na 'yan. Mali na 'yan. When they dialogue with, doon lang pag nag-dialogue kayo sa administration, support niyo na kaagad yung isa't isa. Okay. Baka mamaya kasi siyempre gusto niyo ng increase. Nag-dialogue kayo sa administration, gusto namin na increase, yun lang, 'di ba? Doon lang kayo magsusupport sa isa't isa. Siyempre mali na kaagad 'yan. Okay? Mali na 'yan. Halimbawa, kinalaban niyo yung admin. Nagkampihan kayo, kinalaban niyo yung admin. Siyempre mali pa rin siya, 'di ba? Dalawa na lang ang naiwan, A at saka B, A at saka D. Ngayon, yes, tama 'yon. Serious disagreement. Ngayon, punta tayo sa A. At all times for whatever cause. So halimbawa ngayon, pag sinabi ng isang teacher, sige, ito si graduation kasi, matalino to, ito dapat yung valedictorian natin. Kaya lang, salbahe. Hindi ko gusto to, medyo mayabang, medyo maangas. Anong gusto nyo? Natin to, ibaba natin yung rank nito. So, nag-agree lahat ng mga teachers. Tama ba yun? Sabi nyo, at all cost whatever cost. So, tama yung A o mali? Mali po. Mali po. Diba? So, mali yung pag-analyze nyo.
Di ba? So basahin. Ayan, no, sabi dito at all times for whatever cause kasi yung nilagay. Pero kung sinabi dito na for the good only, ayan, so okay na yan. Kasi ito, best interest of learners. So syempre, ito, automatic, ito na yung answer. Tandaan ha, general yan, oh, yung answer dito sa AO, general or for whatever cause. So kahit ano pa daw ang cause. Oh, di ba? So mali na, negative, positive, mali na kaagad siya. So ang answer is D. Sa nag-A, alam nyo na ha, dapat basahin muna. Lalo na sa mga ganito, may general statements kasi. May mga general statements na ganito, oh, whatever cause. Ingat-ingat sa pag-answer ha. So yung question, intindihin. Yung mga answers, intindihin. Okay, next. Oh, good job kasi ang dami nakatama, oh. So dalawa lang ang nagkamali, si Trisha at si Yani. So at least naintindihan na ngayon paano mag-answer. Number 4. Number 4, pakibasa yung question number 4. Si Jolina Magdangal, pakibasa yung question, Jolina. Number 4, name the skills relevant to the teacher looking at problems as opportunities. 1, responsiveness to problem solving. Letter A, responsiveness Basahin mo muna to kasi kasama to sa sa question. solving, and alertness for responsibilities. Number 3, strong defense for traditions and capacity to forget problems. Letter B, 1 and 2, responsiveness to problem solving and alertness for possibilities. Letter Okay, C, sige. Ilang taon ka na, Jolina? 27 po. 27. Anong major mo? 1 po, may general po, sir. General? Opo, B.Ed. Okay, sige. Madalas ka ba magbasa? Opo. Madalas ka magbasa? Okay, sige ha. Actually guys, yung purpose ko, kaya ko pinapabasa sa yung question, gusto ko kasi malaman kung paano kayo magbasa. Okay, unang-una, dun pa lang malalaman na natin. Okay, dun pa lang malalaman na natin ha. Kaya nga sabi ko, papabasahin ko kayo lahat talaga dito sa mga questions. So, Julina, spend more time ha. Spend more time. Mag-double time ka. Double time ka sa review. Magbasa ng mga notes, magbasa ng mga reviewers, manood ng mga videos. Okay? Manood ng mga videos. Advice ko yan ha, manood ng mga videos. Okay? Julina, anong answer mo dito? Ito lang, sir. Most opportunities. Letter C po, sir. Letter C. Okay, sige. Letter C kay Julina. Yung iba, may nag-answer ng A? Sino nag-A? Yung iba, answer dito, B. Okay, answer B. Sino nag-A at saka D? 1, 2, and 4. Sige, B. Trisha, B. Jundel, Jessa, Anadir, Lucian. Si John Panoy, D. Okay, John Panoy, D din. Meron ding B. Isa na lang ang wala, yung A na lang. Angela, B. Okay. Ito, purpose nito, para ma-identify ko kasi kung saan yung weakness nyo. Okay, kung saan yung weakness. Kasi kung yun ang weakness nyo, doon natin titirahin natin. Okay, yung weakness. Para at least, yun ang ma-overcome nyo yung weakness. Okay? Importante sa test na, number 1, mabilis yung comprehension mo. Okay? Number 2, mabilis ka magbasa. Mabilis ka magbasa, mabilis ang comprehension mo. Dalawa yan, okay? Importante talaga yung comprehension dito sa test. Hindi pwedeng hindi. Okay? Yung sinasabi kasi nila iba na, hindi mo pa time. Syempre, hindi mo pa talaga time. Baka kasi kulang talaga yung preparation mo. Okay? Sige. Sabi ng iba, B, may C, may D. May D. Punta tayo muna. Name the skills relevant to teachers looking at problems. Looking at problems daw as opportunities. So yung problems, ginagawa nilang opportunities. Diba? Ginagawa nilang opportunities yung problems. Skills ha? Skills relevant. Yung skills na kailangan nila para gawing opportunities yung problems. Responsiveness to problem solving.
Sabi dito, responsiveness to problem solving. Alertness for possibilities. Strong tradition. Bakit tradition lang? Ano? Dito naka-specific lang siya, tradition, no? Letter B, So no? specific lang, tradition. Sa tradition ka lang talaga? Eh sabi dito, skills relevant to teachers. Teachers daw. O, bakit tradition? So mali na tong tradition kaagad. Kiss mo na yung tradition. Forget problems. Forget problems. Yung C may 4, oh. C. So ibig sabihin, mali yung C kasi may 4 yung C, oh. So mali na tong C kasi meron siyang 4. Pag merong 3, mali na din siya. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Di ba? Capacity to forget problems. Sabi nga rin, gawin mo nga opportunities yung problems. So, hindi mo kakalimutan yung problems kaya gagawin mo siyang opportunities. Okay, kaya lang dito naman, naka-specific lang siya for tradition. Hindi naman sinabi ditong tradition lang yung problems. Okay? Specific yan ha, tradition. So, mali na to. Mali na rin to. So, ito, alertness for possibilities, tamang-tama. Problem solving, syempre, problem nga yan. So, tama din. So, yung answer is B. Ganun lang. Okay? Analyze lang. Tapos, underline ka agad ha. Sa test paper, huwag kalimutang mag-underline sa test paper. Okay lang yan. Wala silang pakialam sa test paper. Kahit i-drawing mo pa yung mukha mo sa test paper, okay lang yan. Kasi after the test, kukunin naman nila lahat yon. Okay? So, dumihan nyo yung test paper. Dumihan nyo yung test paper. Ganito gawin nyo. Ganito. Alright? Next. Punta tayo sa number 5. Number 5. Sinong gustong sumagot? Sige, si Trisha. Trisha, pakibasa yung number 5 pati yung choices. Sige, sir. Which of the following is not relevant as immediate expectations for BE-Ed and BS-Ed graduates? A. Acting as an agent of change. B. Motivation for continuing professional growth. C. Growth. Principal understanding of the learning process. C. High literacy and critical thinking. Okay, anong answer mo dito? A, sir. Sinong nag-AC? Sige, si Trisha muna. Trisha, anong answer mo, Trisha? Lagyan nyo ng number tapos yung answer nyo. Number tapos answer. Kasi naka-straight na siya lahat. So, pakilagyan ng number tapos yung answer. D. D. ba, Sa sir? Trisha, D. Sabi ni Trisha, D daw. D? I'm not sure. D as in dog. Okay. Mm-mm. Sabi ni Julina, B. Okay. Lucian, sabi ni Lucian, D. Okay, sige. Yung iba. Yung iba. Sige. Sabi naman ni Ana V, B. Okay, may B. Meron may pinto. Yung ilaw, pinatay mo. Yung iba. Sino pa? Mas maganda pag nag-participate kayo kasi mas madali nyo matatandaan, ha? Pag nag-participate, mas madali matatandaan to. Letter A. Okay, letter A. Si Jessa, A. Jessa May, A. Wala na. Si Yani, ano sagot mo, Yani? B. B kay Yani. Okay, sige. B. Analyze natin, ha? May B, may A. Walang C. C lang, wala. Principled. Siyempre, principled understanding of the learning process. So, automatic, wala na tong C kasi principled understanding of the learning process. Bakit mo naman kailangan yung learning process? Principled pa talaga. Learning process. Okay? Wag mo na yan. Kasi lahat naman merong learning process. Kahit yung mga tenured teachers, may learning process pa din yan. Hindi lang yung mga newbies. Hindi lang newbies, lahat may learning process yan, ha? Magkakaiba lang ng learning process, syempre. Mali na yung sika agad. So, 3 na lang ang choices natin. Kita mo, eto, pag 4 ang choices mo, 25% pa yung chance na matama yung answer mo. Ngayon, ayan, 33% na kasi 3 na lang yung choices. Sabi dito, acting as an agent of change. Ang sabi kasi, ang question kasi, which of is not, is not relevant. Not relevant daw, hindi relevant. Kaya nga,
Underline ka agad. Hindi relevant as immediate expectations. Magi-expect ka ba kaagad sa mga graduates ng BSED at BEd na maging acting as agent of change? Ito ba kaagad ang expectation mo? Immediate ha, not relevant. Oh, not relevant as immediate expectation. Not relevant daw ang sabi. Not relevant. Immediate expectation. Yung not ang lagi yung titingnan nyo, not maraming mga ganito sa questions sa test, actual test, ang daming ganyan. May mga not, pampalito, pampagulo. Okay, pampagulo. So ano ba ibig sabihin ng question? Hindi daw relevant na immediate expectation. Hindi relevant na immediate expectation. Okay? Sa mga BEd and BSEd. Oh, etong acting as an agent of change, tama or hindi tama? Tama. Tama. Oh, tama 'yan, syempre. 'Di ba? Dapat may expect ka talaga sa kanila kasi nga ano pa 'yan mapusok pa 'yan mga fresh graduates, mapusok pa 'yan. 'Di ba? Gustong magpakitang gilas, syempre ganyan 'yan, 'di ba? Oh, gusto mo pakitang gilas. So tama 'yan, syempre. Motivation for continuing professional growth. Ito, tama mali? Tama. Tama 'yan, syempre. O 'di ba? Tama pa rin 'to. Kasi nga bagong graduate, gusto ka agad diyan ng professional growth. Automatic 'yan. Kahit sino naman, 'di ba? Oh, kahit sino naman. Eh yung C, syempre, alam na natin 'to, tama talaga 'to. So tanggalin mo na rin 'yan. Ito, tanggalin mo na 'to, tanggalin mo na 'to. Ikaw, mag-e-expect ka ba kaagad dito? Ito, high literacy and critical thinking. Tama ba 'to? Oh, dapat ka bang mag-expect kaagad na merong high literacy and critical thinking kaagad yung mga BEd graduates at yung BSEd graduates? Oh, hindi. 'Di ba? Bakit? Oh, fresh grad nga eh. Graduates nga 'to, mga graduates oh. Oh, immediate expectation kaagad. Wala pa nga experience, 'di ba? So experience muna. Experience, lalo na tong critical thinking, mahirap tong critical thinking ha. Lalo na sa mga graduates pa lang. Oh, kailangan to ng experience sa critical thinking. Oh, ganyan lang. Tingnan mo kaagad tong not. Etong not, mandaming ganito sa test. Ang daming ganyan sa test. Pampalito kasi yan. Pampalito. Kaya pag nakita nyo yan, automatic, i-underline nyo na, i-circle nyo na. Tapos cross out na kaagad. Okay to, okay to. Cross out mo na yan. So, makukuha mo na yung answer. Okay? O, ganyan lang ha. Dumihan nyo yung test paper. Dumihan nyo yung test paper. Madali lang makuha ang answers. O, yung mga nag-take na dati, ganyan ang gawin nyo. Sino yung nag-take dati? Si Rosemary, nag-take ka na dati, Rosemary? Sino pa yung mga repeaters? Dinumihan nyo ba yung test paper nyo? Charlotte, dinumihan nyo ba yung test paper nyo, Charlotte? Ano take ka? Ako po, sir. Last September, dinumihan Yes, dinumihan sir. ko po test paper. Dinumihan mo? Maraming ano doon. Oo. Maraming sinulat. Marami kang sinulat. O hindi naman, baka naman sinulat mo yung mga ano, mga Yung may mga acronyms, yung mga acronyms. Ako doon. Okay. O sa Gen Ed naman 'yon, sa Gen Ed naman 'yon. Dito kasi wala kang magagawa dito sa Prof Ed. Okay? Maki-increase din ako dyan sa Prof. Ed. Oo, sa Prof Ed automatic ganun yung gawin nyo. Ito yung ano process of elimination to sa Prof Ed. Pero comprehension talaga importante dito. Dapat maintindihan mo talaga. Kung hindi mo maintindihan, mahirapan ka talagang sagutin to. Okay, o sige, Anavib, ikaw na Anavib, number 6. Among the following, which directly qualifies the teacher candidate to be registered at par with other professions like medicine, law, nursing, and the like? A. Teaching job placement. B. Licensure examination. C. Continuing professional education. D. Membership in professional education. Ito, madali lang to. Memorization lang kailangan dito. O, anong answer mo dito, Anavib? Par. Licensure examination, sir. Licensure examination. Oh, licensure examination daw. Yung iba, ano answer? Oh, B. O, madali lang to ha kasi ito syempre memorization lang to, hindi to kailangan ng ano, comprehension, diretso na to pag-answer. Si Jan nag-answer pa si Jan hindi. Membership in professional education.
Okay. O Jan, ang sabi kasi Jan, okay, o si Jan. Jan, ang sabi kasi dito Jan, directly qualifies the teacher candidate to be registered at par. Maging kapareho ka daw, registered ka daw. Kapareho ng mga professions like yung mga medicine, yung mga doctors, yung mga law, yung mga nurses. O di ba? Membership lang. Ito kasi membership lang kasi ito in professional education. Membership lang. So hindi ka pa rin pwede namang member ka pero hindi ka license. Anda, 'di ba? Pwede kang maging member kahit hindi ka license. So hindi ka pa rin katulad ng mga nurses. Mga registered. 'Di ba? So ano ba yung magka-qualify sa iyo para maging at par ka with similar ka ng mga doctors, ng mga abogado, ng mga nurses. So syempre yung licensure examination. Licensure examination. So tama yung answer ni Ana Viv, licensure examination. Okay, tandaan niyo ito nakalagay dito, registered at par. With other professions like maging katulad ka raw ng ibang mga yung mga medicine, yung mga doctors, yung mga nurses, yung mga TTY. Okay? Intindihin yung question kaagad. Madali lang to, hindi to. Yes, tama, B ang answer. Yun, tama pala daw dapat. Na-realize niyang mali. Okay. Basahin, intindihin mo na yung question, okay? Intindihin mo na yung question. Madali lang to, kahit memorization lang to. Kahit memorization lang to. Okay? Next. Gen Ed kasi memorization lang. Okay? Gen Ed, memorization lang talaga yung Gen Ed. So mag-memorize kayo ng mag-memorize. Pero sa Prop Ed, kukunti lang yung memorization. Siguro yung mga Republic Act lang. Yun, kasama kasi yun sa Republic Act eh. Itong question sa number 6, kasama to sa Republic Act. Teacher licensure. So, kailangan to ng memorization. Okay, number 7. Pakibasa yung number 7. Sino tong may question? Si Jessa? Jessa? Jessa. Jessa, yes, Jessa. Pwede pa ako magbasa, sir? Yes, yes. Sige. Okay, for number 7, what does once a teacher, forever a student imply for the professional teacher? A, teacher's affinity with the student. B, student-centered instruction. C, lifelong learning. And D, postgraduate studies for teachers. Okay. My answer ko pa, sir, number 7 would be letter C, lifelong learning. Letter C. Okay, letter C daw ang answer ni Jessa. Alright. Si Julina, letter B. Si Ana Viv. C, si Fatima, C. Okay. Yung iba. Yung sarili nyo understanding, dapat ang answer nyo. Okay, sarili nyo understanding. Para malaman natin kung tama ba yung pagkakaintindi mo. Baka mamaya kasi mali yung pagkakaintindi mo. Letter C. So marami nag-answer ng C. Julina B. Julina. Sige, Julina. Asan si Julina? Julina, bakit B ang answer mo, Julina? Si Julina muna tanongin natin. Julina, bakit B ang answer mo? Hello, Sige, sir. Julina. Bakit B ang Letter answer C mo? pa yung sagot ko. Kailan po, sir, ang na-type ko is letter B. Kasi na-count na po to, sir, sa review ko dati sa CBRC. So letter C answer mo. Ito madali lang to kasi. Itong question na to, pabalik-balik kasi to sa let. Okay, nagpabalik-balik na rin to sa let. Sa previous let din, nabasa ko rin to na same question. Okay, siyempre, once a teacher, forever a student. Teacher ka nga, pero student ka pa rin. Lifelong learning. Okay, automatic na yan. Postgraduate, mali na siya, di ba? Student-centered, mali na rin yan. Students affinity, mali na rin yan. Nasaan yung forever student dyan? Affinity, hindi. Okay, connection. So, lifelong learning and answer, letter C. So, madali lang to. Pabalik-balik na to sa let. Right? Memorize nyo lang to. Makukuha nyo na yung answer dyan. Okay? Once a teacher, forever a student. So, ayan, underline ka agad. Okay, next. Sige, number 8. Gusto ko yung mga questions na kailangan talaga ng comprehension eh. Sige, sino magbabasa nito? Jundel. Si Jundel na. Jundel? Hello. Yes. Go ahead, Jundel. Hello. Okay. Among the opportunities for essay questions, which of the following does not provide high-level thinking opportunity? Ano answer mo?
Memorization. Memorization. Oh, yung iba, anong answer ng iba? Sige. Kay Julina A. Okay, si Julina A. Sige, tira natin. Oh, answer kayo dun sa chat room. Sige, sa chat. Kay John B. Sige. Para malaman natin kung tama yung answer nyo or mali. Para ma-discuss natin. Kay Charlotte V. Okay, Charlotte V. O, yung iba, anong answer nyo? Kay Yani B. Letter B, sir. Kay Johar B. Okay, Johar B. Okay, sige. Ano ba yung question? Ano ba yung question? Ang sabi kasi dito, among the opportunities for essay questions. So, sa essay questions sa opportunities. Which of the following does not? Ito ha, nakalagay na yan, does not. Pag ganyan, i-circle nyo na kaagad yung does not. Does not provide, may C, si Ana Bib, C. High-level thinking opportunity. So, hindi daw nagbibigay ng high-level thinking. Hindi ka daw nagkakapag-think. Hindi ka na nag-iisip. Hindi mo na kailangan mag-isip talaga. Hindi siya nagbibigay ng opportunity para mag-isip ka pa. Mag-isip ka pa. So, ganun lang. Pag may question, kung mahirapan kayo intindihan, i-analyze, i-translate nyo na lang. Okay? Translate nyo na lang sa Bisaya sa isip nyo. Habang nagbabasa kayo, translate nyo na kaagad para mas madaling maintindihan. O, di ba? O, does not nga eh. Does not, sabi. Itong analysis, nagbibigay ba to ng high-level thinking opportunity? Analysis nga, di ba? O, syempre, nagbibigay. O. So, okay to. Di ba? Tama to, nagbibigay to. Ang question kasi, does not, yung hindi nagbibigay ng opportunity para mag-isip ka pa. Okay? O, so tama to. O, hindi to kasali. O, punta tayo sa D. Synthesis. Ano ba yung synthesis? O, yung question, ano yung synthesis? Sige. Parang hinimay-himay po. Parang himay-himay. hinihimay-himay po yung, yes. Tama, himay-himayin mo, isa-isahin mo. O, di ba? Oh, pag nag-synthesis ka, high level thinking opportunity, nihimay mo nga, iniisa-isa mo nga, di ba? O siyempre, may high level opportunity yung thinking opportunity yung. So, eto, does not kasi ang question, so tama pa rin to. So, i-cross out mo yan kasi tama yan eh. O dalawa na lang, C na lang at saka B. So, meron tayong C dito. O yung A mo, Julina, mali na. O, yung A mo, mali na. So, meron tayong C at saka B. Yung C si Ana B, tingnan natin. O. Evaluation. Kapag nag-evaluate ko ba, gumagamit ka ba ng high-level thinking opportunity? Gumagamit ka kasi nag-evaluate ka nga eh, di ba? Ini-evaluate mo nga eh. Halimbawa, alin ba dito mas maganda? Nag-evaluate ka, alin mas maganda? Siyempre, gumagamit ka. Di ba? Ang question, does not provide. Erase na tong C. Yun, erase mo na yung C. So, ano ba dito hindi nagpo-provide ng high-level thinking opportunity? Siyempre, yung memorization. Kasi nagme-memorize ka lang, hindi ka na nag-iisip, minimemorize mo na lang. Paano nagbibigay ng high-level thinking opportunity yung nagme-memorize lang? Ito lumabas to sa test September. Lumabas talaga to sa test ng September. Actually, lahat ng nandito ngayon, lumabas sa test ng September. Okay, pero ito kasi, pabalik-balik to sa test. Nabasa ko rin to nung previous na let. Lumabas din to. Okay, so dapat tandaan nyo yan yung does not, cross out kaagad. Diyan, tingnan nyo kaagad yung mga does not. Kaya nga, dumihan nyo yung test paper. Sige, number 9 tayo. Letter B ang answer dito, memorization. Walang high level yan kasi nag-memorize ka lang. Ito naman, madali lang to. Sige, madali lang to kasi kahit memorization lang to, hindi to kailangan ng understanding. Pakibasa yung question. Jan, paano ipakibasa? With what should the assessment of test items be aligned? A, monitoring and evaluation. B, instructional objectives. C, instructional media. D, content and process. Okay, anong answer mo? With what should the assessment of test items be aligned? Ano po? A, monitoring and evaluation.
Letter A. So, sabi ni John, letter A. Okay, sige. Okay, ang dami na nag-A. Kay Johar A. Kay Anabib A. Okay. Kay Angela A din. Okay. Sino pa? A. So, ang dami nag-A. Ang dami nag-A. Wala na? Wala na? Number 9. Wala nang ibang answer? A lang lahat? Sige, meron pa bang ibang answer dito? Bakit A ang answer nyo? Sige, bakit A? Ano ba yung question? Yung question muna intindihin natin. Sige. Ano yung question? Jan, ikaw na dyan mag-explain dyan. Sige, ikaw nang nabasa nito eh. Sige. With what should the assessment of test items be aligned? Sa test items po kasi parang ini-evaluate ng teacher kung nakuha ba talaga ng student ang discussion. So it's a way of monitoring the standing of the student kanang sa within the class. Parang yun na yun, parang ina-assess mo yung knowledge, yung absorb kung na-absorb ba ng student ang lahat ng topics, yung lesson at saka yung discussion. Okay. Parang it's a way of monitoring and evaluating po. Okay. Sino pa? Sino pa mag-explain? Johar. Gusto mo mag-explain, Johar? Sige, si Johar. Sir. Letter A din, sir, yung answer ko, sir. Kasi yung clue word po kasi sa question, sir, which is the assessment po. Which is Assessment. ng evaluation. Yung assessment and evaluation, sir, same meaning din po siya, sir. Kasi dapat talaga kailangan as a teacher, they need to evaluate each method or to assess each method sa mga test items, sir. Okay. Wala na. Sige. Ang sabi kasi dito sa question, with what should that assessment of test items, yung mga test na binibigay nyo, okay, saan nyo ba i-align? Ayan o, assessment of test items, ayan ang question o. Saan nyo i-align yung assessment of test items nyo? So yung mga questions nyo sa test, saan nyo ba dapat kukunin? Saan nyo ba dapat i-align? Intindihin ang question ha. Baka mamaya mali yung pagkaka-understand nyo sa question. Di ba? Ano ba yung question? Di ba ang sabi sa question, with what should the assessment of test items? Saan nyo i-align yung test items nyo? Saan nyo i-align? Sa monitoring and evaluation ba? Sige, monitoring evaluation ba? Tama ba itong A? Monitoring, di ba mali? Mali itong A. Monitoring, hindi mo dito i-align yung test items mo pag nagbigay ka ng assessment. Assessment kayo. Magbibigay ka ng assessment, saan mo i-align yung test items mo? Mali na tong A. Automatic, mali na yung A. Di ba? Instructional media. Si instructional media, mali na din yan. Siyempre, content and process. Process. Di ba? Posible pa yung content. Pero yung process, hindi nakasali yung process dyan. Kasi nga, test items yung pinag-uusapan natin. Yung content, baka pwede pa. Yung process, may process. So, mali. Yung objective, syempre. Di ba? Yung instructional objectives mo, dyan mo dapat i-align. Di ba kasama yan saan? Saan kasama itong mga instructional objectives nyo? Objectives. Saan yung objectives kasama? Kasama yan sa lesson plan ng objectives. Lesson plan. Instructional materials. Kasama yan sa lesson plan. Kasama yan sa lesson plan nyo. Doon mo i-align yung test items mo. Siyempre, nasa lesson plan yan di ba? Kaya nga sabi ko, intindihin mo na yung question. Posible, kasi binabasa nyo assessment. Kaya lang, ang sabi, assessment of test items. May test items kasi. Kaya encircle ka agad yan. Tingnan nyo kaagad yung question. Kaya, pag nagbasa kayo ng question, kasi yung mga questions doon, pera na lang doon sa mga Filipino, kasi Filipino, Tagalog talaga yun, Filipino talaga yun. Kapag Prop-Ed kasi English, so i-translate nyo na lang. Sa isip nyo, i-translate nyo na yung question. Pag nahirapan kayo intindihin, i-translate nyo na lang sa language nyo. Okay, mas madali yung masasagutan.
Okay? Oh, yan ha. Oh, ang dali lang ng question, oh. Lalabas to. Pag lumabas to sa test, dapat makuha na yung answer dyan, ha? Assessment of test items. Oh, ang answer is B. Oh, letter B yan. Okay, next, number 10. Okay, number 10 tayo. Sino pang hindi nakapagbasa? Fatima. O sige, Fatima. Ikaw na number 10, Fatima. Si Fatima. Tests shall be non-threatening, but which of the following actually threatens students? A. Self-record of test scores. B. Surprise quiz. C. Scheduled exam. D. Submission of report. Anong answer mo dito, B. Fatima? Ha? Wait lang, sir. There shall be non-threatening, but which of the following actually threatens students? Surprise quiz, sir. Okay. Okay, so ito lumabas din to nung actual test last September. O, sino yung nag-take last September? Nakita nyo ba to? Nakita nyo to last September? Lumabas to nung September. Sana naman nakuha nyo yung answer dito, ha. Test should be non-threatening. Yung mga test daw dapat non-threatening. Hindi daw dapat nang tatakot sa mga estudyante. But which of the following actually threatens students? Oh. Actually, nabasa ko to sa actual test. No? Natawa pa ako dito. Okay, o yun. Self-record of test scores. Self-record. Ikaw lang naman nagre-record ng mga test scores mo. Self nga, self-record of test scores. Oh. Mas self-threaten. Matre-threaten ka pa ba dito? Hindi ka na matre-threaten. So, mali na yung A, syempre. Scheduled exam. Scheduled nga eh. Mati-threaten ka pa, scheduled nga. Prepared ka kasi scheduled. Diba? O hindi ka mati-threaten yan. Submission of report. O report naman yan. Ibig sabihin, may deadline. Ang mga reports, may deadline. Siyempre, may report bang walang deadline? Diba? O alam mo na rin to. Ito kasing tatlo, ito, alam mo to. Ito naman, ikaw naman nagre-record niya. So alam mo din yan. Ito, surprise. Oh, surprise. O, diba? Students. Oh, surprise quiz. Ito yung answer, surprise quiz. Lumabas to nung September din na test. Okay, lumabas din yan September. So bonus na yan. Pag lumabas to ulit, bonus na. Okay? Mas maganda nga kayo kasi ang taas ng preparation nyo. Oh. Isipin nyo ngayon, December, nagpe-prepare na kayo. Ha? Nung nag-take ako ng test, honestly ha, nung nag-take ako ng test, after nung test mismo, naisip ko, uy, kung mataas pala yung preparation ko, pwede palang itap. Kaya palang itap. Kaya nga sabi ko sa mga classmates ko sa CPE, yan sila Angela, sila Angela. Sabi ko sa kanila, ang taas ng preparation nyo, kayang-kaya nyo itap yung yung let. Kaya. Yung mga nagtatap, ang tataas ng mga preparation yan. Okay, kasi isipin mo, pag nag-practice, nag-memorize, lalo na sa Gen Ed, saka sa major, di ang dali lang isagutan. Okay, doon ka na lang sa Prof Ed mag-practice. Next question, number 11. Angela, ikaw na nito, Angela. Entering student in college would like to determine which course is best suited for him. Which test is appropriate for this purpose? A. Aptitude test. B. Achievement test. C. Intelligence test. D. Diagnostic test. Okay, anong answer mo dito? Wait, answer. Entering student college. Aptitude. Letter D. Jundel A. Letter D, diagnostic letter D kay Angela. Kay Jundel A, kay Johar A. Okay, sino pa? Yung iba, anong answer nyo? May A Sa tsaka D akin, sir, tayo. aptitude test. Aptitude kay Jan. Okay, Jan daw aptitude. Sige. Yung iba, aptitude na rin. Aptitude na rin. Aptitude na rin yung iba. Sige. Intindihin natin. Ito isa-isa. Ito kasi, pwede na itong memorization. Ha? Pag ganitong mga question, pwede na itong memorization. Number 11 kay Lucci, D. May dalawa na tayong D. Dalawa ang D. Meron din tayong A. D. D din kay Yani. Sige. Yeah,
Jessa, di din. Diagnostic. Okay. Diagnostic. Okay, sige. Sige, so intindihin natin yung question muna. Ano ba yung question? So yung estudyante daw, papasok sa college. Papasok sa college, ha? At gusto yung malaman, no, would like to determine which course, kung ano yung course ang dapat sa kanya, bagay sa kanya. Ayan na, bagay sa kanya. So ano daw test ang dapat mo ibigay sa kanya? Para malaman mo kung ano yung course na dapat sa kanya. Meron tayong C. Dapat sa kanya. Okay. Yung course na dapat sa kanya, ha, suited for him, ha, sabi diyan. Ano ba yung achievement? Ano yung achievement test? Isa-isahin natin, ano ba yung achievement test? Sige. Para sa yung achievement test? Anybody, para saan yung achievement test? May nag-C kasi, so doon mo tayo sa B. Anybody, ano yung achievement test? Sige, isa-isahin natin yung mga to, ABC. Sinong sasagot? Walang na achievement test? Coach, parang yung ano ba, yung sa ano yun? Yung sa math, Okay. ano bang tawag doon? Spelling, parang spelling bee or something like ganun, yung sa math, ganun. Parang spelling bee. Oo. Okay. Parang din yung sa math, yung ano yun, quiz, ano yun, quiz bee or ano yun? Yung parang sa math Wizard, talaga. mga ganung mga test, mga wizard. Ano po, sir? Okay. Hello. Yes, sige. Ah, Sino pa? Sige. Ikaw na. Jessa, sige, Jessa. For me po yung achievement test, ayun yung dun measure yung capacity ng bata. For example, kung depende sa year level niya. Oo. Like for example, kung grade 1 siya, kung anong capacity level, kung align ba sa grade 1 level, yung capacity level, knowledge na meron siya. Alright, achievement test. Pwede yun. Achievement test, so depende yun sa, you measure skills and knowledge, yes, pwede. Pwede. To measure someone's knowledge or skills, pwede rin yan, okay? Para ma-measure mo yung tao. Ma-measure mo yung tao. Ito kasi, halimbawa, meron kayong test sa school, di ba? May test sa school. Achievement test yung mga tawag doon. Okay, mga achievement test yun. Para ma-measure mo yung learning ng isang tao. Learning ng isang tao, ha? Siyempre, mali na itong achievement test. Kasi sa learning to eh. Mali na siya. Sir, may tanong po pala ako. Yes. Yung achievement test ba considered as post-test? Post-test. Pwede, yes, of course. Consider sa post-test yung achievement, ha? Kasi after the learning. After the learning. After the learning kasi siya. Yung may tinuro na, pwede ka kasing magbigay ng mga quizzes, mga test, mga ganun. Post-test pa rin siya. Okay, post-test achievement test. Okay, sige. Punta tayo sa intelligence. Bakit intelligence? Sabi ni Fatima, intelligence. So Fatima, bakit intelligence test yung best suited? Doon ba sa college, pag pumasok ka, kung ano yung kurso mo, dapat sa IQ mo yan i-base? Yung kurso mo, sa IQ ba siya dapat? Kasi intelligence test ka eh. Tama ba tong C or mali? Yung sa intelligence test po, coach, parang para ba yung mga criminology na yung mga teachers yung gagraduate pa lang tapos kailangan silang mag IQ, parang ganun. Pero ito kasi papasok kasi yung estudyante sa college. Ito ba yung iti-take ng estudyante sa college? Papasok pa lang yung estudyante, mag-intelligence test niya siya kaagad dito? Di ba? Ayan, entering student. Tingnan niyo yung question na entering student in college. Papasok pa lang siya sa college. Tapos, i-determine mo pa lang yung kurso na bagay sa kanya. Ang tanong kasi, kung kurso bang pagbabasihan mo, magbabase ka ba sa intelligence? Kasi intelligence yung nakalagay. Siyempre, hindi. Di ba? Automatic. Mali na yung C automatic. Dapat erase na yan kaagad. Etong dalawa dito, B at saka C, tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na kaagad yan. So, dalawa lang dito. Pwedeng pagpilian. So, pwedeng aptitude, pwedeng diagnostic. So, 50% na yung getting the correct answer dapat dito. 50% na diretso. Dapat wala nang B tsaka C dito. Sa question pa lang ha. Tingnan yung situation sa question. Ang tanong ngayon, para saan yung diagnostic? yung ano coach, parang 'di ba pag nagpapacheck ka or parang
yung parang ano ko ba, nagpa-laboratory tapos idadiagnose ka kung Okay. allergic ka, gano'n. Ngayon, ano yung keywords natin kapag diagnostic ang test? Anong keywords natin dapat? Sige, kasi diagnostic to eh. Diagnostic kasi yung sabi, diagnostic test. Oh. Sir, Sige, diagnostic. diagnostic. Sige, ano yung diagnostic test? Sir, para po sa akin yung diagnostic test, it's basically the pre-test, di ba? Pretest. Okay. Pre-test. Before Pretest mo para ano? Para ma-determine po kung anong kung saan ka mahina at kung saan ka mataas. Okay, yun ang diagnostic test. Very good. Yun ang diagnostic test. Para ma-check mo yung strengths at saka weaknesses ng estudyante. ABI, sir. Oo, tama. Diba? Tama yun. O ngayon, tama ba tong D? Tama tong D. Kasi kurso kasi yung pinag-uusapan Tingnan niyo yung situation. Basahin kasi yung situation. Baka mamaya, diretso lang kayo answer tapos hindi niyo muna inintindi yung situation na binigay. Maraming ganito sa Prof-Ed. Situational kasi ang Prof-Ed. Situation kasi. So tama ba tong D? Kasi diagnostic test. Tama tong D or mali? Ang sabi kasi best suited for him na course. Napapasok pa lang siya sa college. Wrong. Mali siya, di ba? Mali siya. Ngayon, since mali na yung tatlo, syempre isa na lang ang naiwan. Aptitude na lang. So ibig sabihin tama yung aptitude, yung A. Ngayon ang question, ano yung aptitude? Tama yun, determine strengths and weaknesses sa diagnostic. So ano yung aptitude? Anong keyword kapag aptitude? Suited. Sir. Automatic kapag aptitude, ang keyword natin yung ano? Career counseling and personal Yung? development. So ito, sa aptitude talaga, yung skills talaga ng estudyante. Yung skills ng estudyante. Kasi pag nalaman mo yung skill ng estudyante, siyempre, alam mo na kung ano yung best suited for him. Magaling siya sa computer. So, IT siya. Magaling siya sa reporting. Chismosa, di ba? Marites siya masyado. Sige, magpasok ka na. Marites ka masyado. Skills. Di ba? Magaling siya mag-drawing. Magaling mag-painting. Kung para sa engineering or architecture. Kaya, aptitude test ang dapat na ibigay para malaman kung ano yung skill ng estudyante. Para alam mo kung ano yung course dapat na kunin ng estudyante. Okay? Ganyan ha. Intindihin kasi yung question. Intindihin yung question. Kasi itong diagnostic, tama yun. Ito, strengths and weaknesses. Yun talaga ang sa diagnostic. Dalawa lang kasi yung pwede mong pagpilian. Kaya lang, skills and weaknesses tong diagnostic. Okay? So, ang answer is letter A. Very good. So, nakakuha sa A, very good. At least ngayon, alam nyo na yung difference nitong mga test na to. Pero, intindihin yung question. Yan ang lagi kong sinasabi, intindihin yung question. Pag hindi mo kasi naintindihan yung question, syempre, paano mo kuha yung answer? Hindi mo nga naintindihan yung question. So, mali na kaagad. Okay? Number 12. Sinong hindi pa tapos magbasa? Number 12. Gusto kasing malaman yung kung paano kayo magbasa para alam natin. Lucian. Ikaw na, Lucian. Number 12. Lucy, kung naririnig mo ko, Lucy, magparamdam ka. Igalaw mo ang baso. Iloch. Igalaw mo ang baso, Lucy. Okay. Lohar, tapos ka na ba, Lohar? Hindi pa. Sino si Johar? Tapos ka na, Johar? May nag-chat kasi sa GC, sir, coach, na ano daw, wala na daw siyang MP. Naubos na daw. Sige. Nabusan daw. Sige. Sino pa bang hindi nagbabasa dito? Tapos magbasa. Basahin natin. Mahirap na daw niya. Hindi niya makita yung screen. Okay, sige. Kapag mahina kasi yung internet, may hirapan talaga. Sino pa yung hindi tapos magbasa? Sino English major dito? Tatlo yun eh. Tatlo yung kaninang nag-English major. Tapos na ba lahat magbasa? Rosemary?
Si Lucy English. Okay. Rosemary, ikaw na sa number 12, Rosemary. Nako, parang tulog na yata sa Rosemary. Tulog na nga. Sige. Last ano tayo? Hanggang 15. Number 15 tayo. Okay, si Charlotte. Nagloko yung internet ni Charlotte. Sige, Johar. Ikaw na, Johar. Number 12, Johar. What kind of assessment helps teachers determine gaps in learning a subject matter? A. Formative assessment. B. Summative assessment. C. Diagnostic tests. Or letter D. Placement examination. Okay. So yung answers nyo, sige. Tignan natin yung answers nyo. Anong answer mo dito, Johar? Ano, sir? Diagnostic test. Diagnostic kay Johar. Johar, diagnostic, ha? Yung iba, sabi ni John, A. Sabi ni Jundel, C. Jundel, siya ang answer mo dito, Jundel? Diagnostic din? Yes, sir. Yes, sir. Diagnostic. Sige. Yung iba, anong answer nyo? Patricia A. Patricia A daw. Sige, sino pa? Ito ha, na-discuss to sa ano ha? Yung mga CPE dyan, na-discuss to. Yung mga nag-CPE dyan ha, na-discuss to. Baka nakalimutan na ba? Sabi ni Fatima B. Sige. Baka nakalimutan na no? Ana Bibsi. Kaya Ana Bibsi. Kaya Jun, absent ata. Sige. Absent ata. Kahit hindi naman kahit siguro absent ato ha. Basahin nyo pa rin to. Kato yung mga formative test, yung mga summative test, yung mga ganon. Dapat alam nyo yan. Okay, dapat alam nyo yan. Okay, sige. Intindihin natin yung question. Assessment, what kind of assessment? Anong assessment? Help teachers determine the gaps in learning a subject matter. Learning a subject matter daw eh. Subject matter ha? Merong topic. Learning a topic, may topic daw sila. A subject matter ha? Yun. Yung gaps daw dun sa topic. C daw, sabi ni Fatima. Ano ba yung answer A. muna, Fatima? B. A. Angela A. Sabi ni Angela A daw. Sabi ni Yani A daw. Learning. Determine gaps in learning subject matter. Halimbawa, may topic tayo ngayon. Gustong malaman ng teacher, natapos na kayo sa topic. Gustong malaman ng teacher, ano ba yung hindi nyo naintindihan doon? Baka mamaya may hindi kayo naintindihan doon sa lesson, sa lecture. Para saan ba tong summative test? Ano ba yung summative? Summative nga, di ba? Sum. Ayan the word sum. Summative. Ano yung summative? Summary. Ito yung mga periodical test. Okay? After. Tama. Ito yung mga periodical test ha. Mga periodical test to. Yan na yung summative test. So, automatic, mali na to kasi learning gaps. Subject matter lang kasi yung sabi eh. Topic lang. So, mali na to kaagad. Erase mo na yan kasi yung summative. Ito yung mga periodical tests. Okay? Diagnostic test. Ano ba yung diagnostic test? Na-discuss na to kanina, di ba? Diagnostic nga, strength and weaknesses. So, mali na to. Mali na yung C, syempre. Ang sabi kasi, learning gaps. Ayan gaps in learning. Ayan hindi pala. Answer kasi kayo ng answer. Hindi nyo intindi yung question eh. Ayan, sige. Pala. Di ba? Yun nga. Learning, di ba? Gaps. Sa subject matter kasi siya. Pag naintindihan nyo na yung question, madali na lang siya. Placement, syempre, mali na tong placement examination. Isa lang, formative. Ano ba yung formative? Ang tanong, ano yung formative? Formative, sir, during. Tama, di ba? Pag meron kayong discussion, magbigay ka ng test about the discussion para malaman mo kung saan doon yung mga hindi naintindihan nila. Ito yung mga Learning in quizzes. process. Oo, tama. Okay. Ito yung mga quizzes, mga short quiz. Pero ito mga formative test kasi, hindi naman to kasali sa scoring. Okay, sa grading ha, hindi yan kasama sa grading. Yung formative test. Itong summative lang talaga yung kasama dapat sa grading ng mga estudyante. Tandaan ha, baka kasi isipin nyo, yung mga formative test kasama siya dapat, hindi yan dapat kasama sa grading ng students. Kasi ito, para lang ma-determine mo kung naintindihan na yung subject or yung lesson or hindi. Yes, sa ano ko to, ipopost ko to sa sa YouTube ko. Okay?
Ang dami nagkamali. Oh, nung nakuha na, naintindihan na, nakuha na yung answer. A pala. A pala, di ba? Oh. Ito talaga, lumalabas to sa test, ha? Lumalabas to sa test. Pabalik-balik lang to. Pabalik-balik lang to. O yun, dapat maintindihan yung question. Madali lang makuha ang answer pag naintindihan ang question. Yun ang sinasabi ko lagi. O, number 13. Hanggang 15 lang tayo para at least makapagpahinga. Okay? Tapos, magme-message na lang ulit at ako kung kailan tayo mag-review. Ito, sige, send ko mamaya sa ano sa group chat, sa group chat. Sa group chat, okay? Sige, number 13. Number 13. Sino magbabasa number 13? Si ano na, si Jessa, number 13, Jessa. Yun yung strength and weaknesses. Sige. Comprehension. Comprehension yung weakness. Sige. Jessa, andyan ka, Jessa. Okay. Comprehension. Ito na. Babasahin pa ba to? Hindi na. Lili, Babasahin letter pa. C. Hindi na, no? Hindi na natin to basahin. Kasi andyan na yun. Ito na yung which reveals strengths and weaknesses. Alam na natin kasi na-discuss na natin kanina. Okay? Na-discuss na natin. Abot ninyo. Okay, so ito, letter C na talaga to. Meron na strengths and weaknesses. So, diagnose. Okay? Ang dali lang nito, no? Next, number 14 na tayo. Number 14. Ito. Lumalabas din to. Lumalabas din to, number 14. Pag nalito kayo dito, nako, GG. Pag nalito kayo sa ganito, GG talaga to. Sige. Ito, may gap dito. May gap nito. Kaya may space yan. Sige. Number 14. May na kasi signal ni Lucci eh. Si Trisha na lang. Trisha? Number 14, Trisha? Which is a characteristic of the following score distribution? Basahon pa ni tanan, sir. Sige, huwag mo na basahin. 98, 93. A, no. No discernible patterns. B, trimodal. C, bimodal. D, say ko ano ni sir, pag-pronounce. Skewed to the right. Skewed. Skewed to the right. Okay, sige. So, ano answer mo dyan? Score distribution daw siya. Score distribution. So, dapat check nyo kaagad yung score distribution. Ano ba yung mga score distribution natin dyan? Di ba? Score distribution. Alin dyan yung mga inuulit kapag score distribution? Characteristic niya, ha? Tingnan nyo dito. Meron tayong 285. Meron tayong 393. So, ibig sabihin, ito yung distribution dito, nasa 93. Yung mode nito, nasa 93. Okay. Pag ganito ang question, guys, titingnan yung highest na tatlo, ilang beses inulit. Okay. Ilang beses inulit. Okay. Dito naman, kung titingnan mo dito, meron ditong 34 na tatlo. May 34 na tatlo. 34 tatlo, dito 93 na tatlo. Pero, dalawang set kasi to. Dalawang set yan. Okay, dalawang set. Doon pa lang kayo sa dalawang set kukuha dapat ng clue kung ano yung score distribution nito. Dalawang set lang yan. Dito na naman, marami namang malilito nito. Sige, comprehension ulit tayo. Comprehension ulit. Sige. Ilang set ba to? Ilang set? 2 sets lang to, ha? 2 sets lang to. Ito yung first set mo. 2 sets. Ito yung second set mo. Ngayon, ang iisipin ng lahat, trimodal siya. Kasi tatlo dito, tatlo dito. Di ba? Pero kasi, 2 sets siya. So, dalawa lang ang kukunin mong modes. Dalawa lang. Ito lang 34 at saka itong 93 lang ang kukunin mong modes. So, trimodal ba to? Intindihin ulit ang question, ha? Bimodal. Bimodal ang answer dito. Bimodal. Okay? Again, ha? Dalawang sets lang siya. Dalawang sets lang to.
So kukunin mo dito yung 93 at saka yung 34 kasi score distribution ang pinag-uusapan dito. Score distribution. Okay. O, wala ka na ibang makikita dyan. Wala ka na ibang makikita dyan. Ito lang talagang 93 at saka 34. So bimodal to, hindi to trimodal. Okay? Nalito na naman kayo kasi nakita nyo, tatlo yung 93, tatlo yung 34. Hindi nyo inisip, dalawang set lang siya. 2 sets lang siya. Okay? So dalawa lang kukunin nyo. So bimodal ang answer dyan. Okay? So ingat dyan sa mga questions na ganyan ha. Titingnan nyo yung mga sets. Ito last natin. Sige, last na to. Ito na yung last. 20 questions kasi to, kaya lang 11:30 na. Baka may pasok pa yung iba bukas. Sige, 15 lang tayo. Next, number 15. Sige, sino magbabasa nito? Si Jan. Jan? Ikaw na magbasa nito, Jan. What is being assessed by the rubric that seeks to assess high, moderate, or low imaginative thinking? Sige. What is being assessed by rubric that seeks assess high or moderate or low imaginative thinking? Creativity. Answer mo, creativity. Yung iba, anong answer? B. Okay. So, intindin ka agad. Baka mamaya, question ka agad. Napunta ka agad sa question. Ano yung rubric? Ano ba itong rubric? What is being assessed by the rubric? Rubric daw. That seeks to assess. High, moderate, or low imaginative thinking. Ano ba yung rubric? Usually, kapag rubric to, ito yung topic. Rubric, topic. Yan yun sila ha. Ano daw ina-assess ng topic na nagsisik ng high, moderate, or low imaginative thinking? Yun ang question. Aesthetic. Ano yung aesthetic naman? Aesthetic nga di ba? Tatanungin mo pa yung anong aesthetic. Automatic, hindi na to kasi aesthetic nga to. Automatic, wala na yan. Origin. Appeal. Appeal ba? Yung appeal ba yung titingnan mo kung high, moderate, or low imaginative? Kasi appeal naman to. Appeal. Craftsmanship. Siyempre, hindi appeal ang answer dyan. Kasi ang tinitingnan natin, thinking. Isipin to thinking. Imaginative thinking thinking. So, nag-iisip ka. Nag-iisip. Yung appeal ba? Kasama ba dyan? Nag-iisip ka pa ba dyan? Hindi. Craftsmanship. Craftsmanship. Posible yung craftsmanship. So, dalawa kasi ang posibleng answer dito. Kaya lang, malilito kayo. Okay, malilito kayo. Either A, either B, or either C, either D. Either B or D ang answer. Posibleng B, posibleng D kasi craftsmanship. Pero, ano ulit ang question? Doon ka ulit tatama sa question. Baka mamaya, mali na naman pagkakaintindi. So, mali na naman ang answer. High, moderate, or low imaginative thinking. Thinking ang sabi. Etong craftsmanship kasi, specialty na to. Kaya nga craftsmanship mo na yan. So, hindi na to ang answer automatic. Baka kasi isipin mo, baka craftsmanship yung answer. So, syempre, creativity. Dito mo ma-measure yung thinking ng estudyante. Okay? Paano ba siya nag-isip dun sa sa ginawa mong topic? Mataas ba yung, example, yung topic mo, assessment mo dun is essay. Essay o kaya drawing. Di ba? Kung essay naman, hindi ka tatama dito sa craftsmanship sa essay. Mahirapan ka dito sa essay. Baka dito isipin yung rubric yung drawing lang to, hindi lang to drawing Kasi pag sinabi mong rubric, topic yan. Again, pag sinabi mong rubric, kapag schools tayo, okay, yung rubric topic yan. Okay? Posibleng may topic ka sa essay. May topic ka sa feature writing. Prof Ed, 150 lahat yan. Prof Ed, Gen Ed, major, 150 lahat. Except math major. Kasi sa math major, 120 lang yung major nila. 150 items, yes. 150 Gen Ed, 150 Prof Ed. Sa major, 150 din. Except math. Kasi sa math, 120 items lang sila. Okay, so ang answer dito, creativity. Ayan. Kasi craftsmanship, hindi mo to masasali sa feature writing. So, hindi mo to masasali sa news writing. Hindi mo to masasali sa essay. So, wala to. Dead man na kaagad yung craftsmanship. Okay? Kasi ito, talent o skill to. So, dito ka sa creativity. Okay, so tamang answer dito is creativity.
Yes, meron akong major na discussion sa English major. Okay, may English major discussion din ako. Okay? Lalo na siguro sa campus journalism kasi mass comm graduate ako eh. Mass comm graduate. Okay. Mass comm graduate ako, hindi ako education graduate. Nag-CPE lang ako, nag-continuing professional education. Okay? Sino? May question. Hanggang 15 lang tayo kasi 11:40 na para makapagpahinga pa. Alam ko naman. May Gen Ed din tayo, may Gen Ed tayo. Kaya lang, unahin natin yung Prof Ed kasi nga, mas mahirap to. Okay? At tapos, mas malaki yung percentage kasi itong Prof Ed, 40%. Sa elementary education, 60%. Uunahin mo pa ba yung 40, yung Gen Ed, ang baba lang ng percentage niya, 20% lang sa secondary. Okay? Yun nga, baka mali yung diskarte nyo sa review. Okay? Again, yung mga nahuli kanina, focus kayo sa review sa Prof Ed at saka major nyo. Okay? I-focus nyo yung Prof Ed at saka major. Kasi, ang Gen Ed kasi 20% lang. Ayan 20% lang yung Gen Ed sa secondary. Kung magpo-focus ka dito, 20% lang yan. Hindi mahahatak yung score mo. Dito ka sa dalawa. Focus ka sa dalawang to. Ipahuli mo na tong Gen Ed ipag-practice kasi memorization lang naman to. Okay? Sa major kasi, mas maganda kung naintindihan mo talaga. Kasi sa majors, eto alam ko yung mga nag-take na ng LET, nakita nyo, may mga situational din sa major. 'Di ba? Parang Prof Ed din siya. Oh. 'Di ba? Parang Prof Ed din yung major kasi may mga situational din doon. Kaya nga dapat mas magandang maintindihan. Okay, mas magandang maintindihan yung mga questions. May questions kayo? I-upload ko to doon sa YouTube ko. I-send ko na lang yung YouTube channel ko doon sa group chat. Okay? Tapos, yung available na schedule nyo, baka mamaya kasi, sino may trabaho dito? Si Yani may trabaho. Sino may trabaho? Ako, Si sir. Jessa, si Johar, si Shar. Sinong palamunin sa bahay? Joke lang. Ako every weekdays, weekend lang ako available. Akala ko weekdays ka lang palamunin. Okay. Grabe, sir. Joke lang. Sinong may trabaho? Sinong available ng umaga? Ako coach, yung schedule ko ay from duty po ako galing at 9 p.m. hanggang 4 a.m. in the morning kasi po call center. Call center, okay. Oo. Uy, ato Jan English major ka dyan? Hindi. Business administration po yung Business kurso. Okay, business ad. Sige. Sino pa? So, call center. Pagod na ako sa call center. 11 years ako sa call center. 11 years kakapagod mag-call center. Kaya nung nag-resign ako sa call center, yun, punta ako ng Vietnam. Doon ako nag-teach ng English 2 years. Dahil pandemic, umuwi ako ng 2020. Hindi na ako bumalik. Nag-open na lang ako ng own school ko, online tutorial, yung IELTS. Earner ako, sir. And final exam po namin this week. Okay. Si Fatima. Saan ka, Fatima? Saan ba ito nag-aaral si Fatima? Sa Kidapawan ako nag-earner, sir. CMC. Okay. Sa Kidapawan. Okay. Final nyo this week. Kaya yan? Yes, Final exam, kaya final exam. Madali lang yan. Okay, sige. So, magme-message na lang ako doon sa group chat. Kung kailan yung next, i-send nyo na lang yung yung free time nyo doon sa group chat, okay? Para at least mabalanse ko doon sa schedule ko kasi may IELTS classes din kasi ako. Okay? Ang dami ko kasing estudyante din sa IELTS. May nag-chat pa kanina, nasa Australia, gusto mag one-on-one kasi kailangan niya for PR, permanent residency. Alright? Any questions bago tayo mag-end? Okay na po, coach. Okay na. Sige. Send nyo na lang yung available schedule nyo doon sa group chat. Isa-send ko yung link ng video sa group chat din, okay? Sige Alright. po. I'm glad to have you guys. Sana may natutunan kayo kahit papano. Okay. Thank you po. Thank you You're so welcome. Salamat, See you next time. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Have a good night. Okay, bye-bye. Thank you.